Attorney Claire Castro pinaiyak ni Vice President Sara Duterte. At eto, DOJ, DOJ ba? O tama, si DOJ Remulla ay nadulas sa kanyang isang interview. Naku po, talagang wala na talaga silang kawala dito. Oo, talagang ito yung sinasabi natin na ang isda ay nahuhuli talaga sa bunganga, hindi sa kaliskis. Ay, talagang inano si Remulla sa isda. Hindi porket mo ang choco yun, isda agad. Grabe naman kayo, porket kutis alipunga lang si Remulla, ganyan na kayo. Oo, talagang ikinumpara nyo sa isda. Oo, so dito nga may isang interview si Remulla kung saan ay nadulas siya mapatungkol sa sa ICC. Talagang ito po ay talagang kailangan po ay aminin ito ni Marcos Jr. kasi wala na, nadulas na yung garapata niya kay yung kanyang yung kanyang bata. No, so kailangan niyang aminin to na talagang ginawa nila pala talaga ito para makuha at para talagang gipitin si Pangulong Duterte at dalhin sa Netherlands. At dito nga Attorney Claire Castro pinaiyak ni Vice President Sara Duterte. Hindi, alam mo to si Attorney Claire, hindi naman talaga to tunay na boplax eh. May utak naman to, kaso talaga nagpapakatanga to kasi nga yan ang utos sa kanya, yan ang papel niya diyan sa administrasyong Marcos. Yung tipong alam mo yun, yung tipong tiga lang talaga siya. Lahat ng issue kailangan mai-twist niya at mai-divert niya sa mga Duterte. So ganun kalupit si Castro, yun talaga yung pagiging niya. Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, 'di ba? Lahat ng lumalabas sa bunganga ni Auntie Claire at ng mga Castro, katulad lang ni Franz Castro na tsahin o lola ata yan ni Auntie Claire, o baka twin niya yan. baka kakambal naman yan ni Attorney Claire, si Franz Castro. Hindi naman sila nagkakalayo ng muka, parehas lang din naman din ng hairstyle. Parehas sila ng hairstyle, kaya talagang magkamag-anak yan. So sabi nga ni Vice President Sara Duterte, yan talaga ay puro basura lang ang lumalabas sa kanilang bunganga. So syempre may mga balita rin tayo dito na kailangan nating umpisahan, katulad na lang nito. Ayon sa political analyst, ito muna, panoorin natin to Dito pinaiyak din si Auntie Claire. Paano kaya pag nagsuntukan si Ma'am Malu tsaka si Auntie Claire, Dito, alam nyo talagang kahit saan mo dalhin si Auntie Claire, kung lalaban nga lang ito si Auntie Claire ng debate, kawawa to sa mga kakampi, kahit political analyst lang, katulad nito ni Ma'am Malu Tikia, talagang kakawawain tong taong to. Tsaka eto alam nyo yung pagiging yung tanga-tangahan, kahit na napakatalino mo, nagbububuhan ka. Ang hirap din na trabaho yan kasi biruin nyo ang tali-talino mo, tapos alam mo naman yung tama't mali pero mas sinasang-ayunan mo yung mali. Diba? So mahirap yung ganung trabaho, kaya saludo pa rin kay Auntie Claire. So ito, panoorin natin. Para sa isang political analyst, tila wala nang ibang ginagawa ang palasyo kundi sirain at sisihin ang mga Duterte mula nang maupo si Palace Press Officer Claire Castro sa Malacanang. Alamin ang detalye mula kay Virgil Parba. Nakakahiya dahil ginagawa itong part and parcel ng presidential communication. Napakababang uri ng pagpapaliwanag. Ganito inilarawan ng political analyst na si Professor Malu Tikia ang mga ginagawang pahayag ng Presidential Communications Office o PCO sa eksklusibong panayam ng SMNI Radio. Ang komentong ito ay kasunod ng pagtuligsa ng Press Secretary ng Malacanang na si Attorney Claire Castro sa naging biyahe ni Vice President Sara Duterte sa Australia, kung saan sinabi nito na kung ito ba ay pang-personal o pang-bayan.
Ayon pa kay Tikia, mula nang italaga si Attorney Claire Castro sa PCO ay tila wala ng ibang misyon. So ibig sabihin pala, nagtatanong si Auntie Claire. So, ibig sabihin, hindi niya pala alam kung ano yung ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Tanga ka. Ay, sorry. Di atakihin at siraan ang mga Duterte, kaya tinawag niya itong attack dog. Yan ay proof na ang role niya from the very start ay bastusin ang pangalawang Pangulo, sirain ang mga Duterte. Since February nang pumasok yan, wala namang default na sinabi ang attack dog na yan eh. Pagdidiin pa ng propesor na wala nang ibang nakikita ang PCO kundi ang pagbintangan na lang palagi ang mga Duterte sa bawat kapalpakan ng kasalukuyang administrasyon. Kaya nga alam nyo nga, eto nga, may nalaman nga akong balita dyan. Eto, sinabi ko na rin to sa ibang mga vlog ko. Alam nyo ba na 5 vlogger ang pinatawag ng palasyo? 5 vlogger na kahit papano ay may mga dunong, tinatawag na may mga tinapos. Hindi yung kalbo na na sintu-sintu Yung kalbo na nagbabrat panty sa live niya, hindi yun. Yung mukhang puwet, hindi yun. Hindi yun. Yung mukhang paa, hindi yun. Hindi yun yung vlogger na yun. So marami yan sila. Nandiyan pa nga si Alcab. Si Alcab, alam niyo Alcab? Balik na rin yung Alcab. Tapos comment nyo dyan sa baba. Ngayon, kung sino yung followers dyan ni Banat Bay, sino ba yung inaasar namin na Alcab? So siya yun, isa siya yun. Tapos si Claire, tapos yung tropa ni Claire. Meron pa yan, tropa ni Claire na attorney din, pinatawag din. Meron pa isa yan na bali, sila parang yung isang vlogger hindi masyadong sikat. So, parang binripping yan si Auntie Claire. Parang audition ba? Yung parang yung Pinoy, parang Pinoy Big Brother. Ikaw ba? Ano ba talent mo? Magaling ka ba sumayaw? Magaling ka bang kumanta? Magaling ka bang magdrama? Kaso panalo si Auntie Claire, ang galing niya magdrama. Ganun kalupit. Ngayon, ang doon, palupitan mag-divert ng issue. Palupitan mag-divert ng issue yan. So, ang lupit ni Auntie Claire no? So, sabi doon sa script, dapat lahat ng itatanong na issue sa Administrasyong Marcos, ang sagot ida-divert sa mga Duterte. Halimbawa ganito. Halimbawa yung tawag dito, yung mapatungkol sa Yolanda yan. Halimbawa sa Yolanda, kaya sa sa Yolanda para mas maganda. Para mas maganda yun, yung sa Yolanda ganito, no. So sabi, ang tanong kay Auntie Claire, kailan ba matatapos ang pinaka full na tulong sa mga nasalanta ng Yolanda sa Tacloban? So sasabihin ni Auntie Claire, alam nyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, sobrang grabing korupsyon nun. Wala masyadong natulungan. At ngayon po, inaasikaso po lahat ng Administrasyong Marcos ang trabaho nila para matulungan ang mga tao na nasalanta ng bagyong Yolanda doon sa Tacloban. Ganyan yung mga datingan, di ba? So, nadadivert yung issue sa mga Duterte. So, doon magaling si Auntie Claire, kaya napili yan. Talagang audition niya sila. 5 sila. Yung isang vlogger, yung nag-aaral din ng attorney. Ewan ko kung nakatapos na ba yun. Hindi ko alam kung nakapasa. Mas magaling dapat yun mag-divert, kaso kailangan ng administrasyon attorney. Para magmukha man lang bang kagalang-galang sa media, ganun. Magmukhang tinatawag na may aral. Kaya hindi kinuha yung isang vlogger. Lalaki yun Malapad ilong niya na bukbukin ng muka. Yung kapag nagre-reaction, puro yung tawa lang. Magbabasa ng napakahaba tapos magtatawa, ganun. Yung iniwan ng asawa dahil nahuling kumakain ng hotdog. Sorry. Sorry. Yun, siya yun.
Oo, kung hindi nyo naalala, mag-backward kayo dyan sa mga videos ko para makilala nyo siya. So, ganyan yung nangyari kay Auntie Claire. So, tuloy natin. Nag-e-end siya na Duterte at bine-blame niya ang Duterte. Maling-mali naman yan kasi nakita mo dyan, no? Nandyan ang Malacanang Palace, nandyan ang Philippine flag, nandyan ang Presidential Communication flag. Tama. Ginagamit itong podium na ito para manira. Yun, ganun na bang kababa ang Presidential Communication? Isa rin sa mga puna ni Tikia. Alam nyo, hindi na yun nakakapagtaka, Ma'am Malutikia. Hindi na ho nakakapagtaka yung kung ginagawa nilang platform or ito yung daan para siraan ng mga Duterte. Hindi na ho nakataka-taka yun eh. Walang nga. Biruin mo ba naman yung presidente ng Pilipinas, iipunin daw yung tubig tapos gagamitin sa tag-ulan? Saan nga ba nakakita? Yung tira-tirang baboy, di ba? O ano pa? Ano pang mga sinabi niya na nakakabahala? So wala sa ayos ang utak ng leader. Wala sa ayos yung utak nitong amo ni Atty. Claire. So ano pa bang hasahan natin yun? Hindi sa totoo, tama ho yung sinasabi ni Ma'am Malutikia na pangbabastos tong ginagawa nila. Kasi una-una, andyan yung flag ng Pilipinas nasa likod mo. Tapos Malacanang Palace. Tapos ang lilitaw dyan sa bunganga mo puro hindi kasi yung mga Duterte ganito. Yung mga Duterte kasi ganyan. Hindi katulad ng Marcos, hindi katulad ng ganito. Basta yung Duterte, masama yan. Puro pang gagago sa Duterte ang ginagawa. So hindi nakataka-taka yun. Ay ang tila pagiging tamad ni Castro na di man lang anya nagre-research. Halimbawa na lamang ang issue ng pag-repair ng San Juanico Bridge. Sige. Yung sinasabi ni Ma'am Malu, hindi, tamad daw si Atty. Claire mag-research. Unang-una kasi, alam nyo, sa totoo lang, napakadaling mangbalahura ng tao, lalo na sa social media. Naawa na ako kay Mike Tai. Sa social media, no? So yung ano na yan, yung part na yan na na ganyan, ano po yan, napakadaling gawin dito yan ngayon. Tignan nyo si Atty. Claire. Tamad siya mag-research pero ang galing niya mangbalahura. Ang galing niya mang-divert kasi nga simple lang talaga naman yung ginagawa niya. Basta nga ang rules nga ng administrasyon ay siraan mo lang ng siraan ng Duterte. Lahat ng issue na kakaharapin ng administrasyong Marcos, ibaling mo sa mga Duterte. Yun lang yung yun lang ang nila, yun lang yung tanging gusto nila na gusto nilang gawin ni tawag dito ni Atty. Claire. Katulad na lang yan sa yung sa Jones Bridge na tinutukoy nila na isa daw tourist pa. Biruin mo yan para lang magkaroon ng napakalaking pondo diyan sa tulay na yan. Ay sasabihin nilang tourist. Para sabihin nila, may pamukha nila sa tao na kumikita yung Jones Bridge na yan. Jones Bridge ba? Tama ba ako? Hindi ba ako nagkakamali? Puna ni Tikia ay ang tila pagiging tamad ni Castro na di man lang anya nagre-research. Halimbawa na lamang ang issue ng pag-repair ng San Juanico Bridge. Hindi pala Jones Bridge, San Juanico Bridge. Sorry, mali ako San Juanico Bridge. So yung San Juanico Bridge yan, hindi mo maituturing na tourist yan. Oo, napaka-iksi niyan. O kaya lang nila ginagawan ngayon kasi para magkaroon ng pondong malaki. Para pag paayos-ayusin nila kahit wala naman sira. Kasi yung pera na, syempre may pondo na malaki na yung pondo niyan. So sa kanila mapupunta. Ani Castro ay hindi anya ito nakaranas ng pagkukumpuni kailanman. Ngunit kung susuriin o kung nag-research daw si Castro, malalaman ito na 2 beses nang ni-repair ang San Juanico Bridge. Nanumpa bilang Undersecretary ng PCO at Press Officer si Atty. Claire Castro noong Pebrero 24. Ito si Virgil Parba, ang inyong citizen correspondent. Ito nga ang sakit kaya nun, sabihan ka na natulunggis ka. Wala sabi nga nila, bukod sa tamad si Atty. Claire, yun nga lang yung tanging gawain niya talaga. So sabi ko nga sa inyo, madali lang manira. Basta manira ka ng tao, napakadali nun.
Napakadaling gawin nun. Diba? Oh, baka sabihin ng mga basher dyan, oo nga, Jay, kayo ng Banateros, ang galing nyo manira kay Marcos, ha? Wala kaming paninira kay Marcos Jr. sa sumisira sa sarili niya. Tigilan nyo kami. Oo, siya sumisira sa sarili niya, hindi hindi kami yung sumisira sa sarili niya, kaya tigilan nyo kami. Eto, ano naman to? BP Sara, kinontra ang mga argumento. Ito, isa din to sa mga nakakabwisit na pinapalabas ng mga anti-Duterte. Ito, panoorin nyo. Kinontra ni Vice President Sara Duterte ang mga argumento ng prosecution team na maaaring hadlangan o ilagay sa panganib ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang proseso ng investigasyon o ang mga testigo sakaling pansamantalang palayain ito. Si Jason Rubrico sa balita. Nagpahayag ng pangamba si Vice President Sara Duterte na posibleng hindi pagbigyan ng International Criminal Court o ICC ang hiling na pansamantalang paglaya o interim release ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng motion mula sa Office of the Prosecutor ng ICC na humihiling na ibasura ang petisyon ng dating Pangulo para sa interim release. I am concerned, as a daughter, that he will not be granted the interim release dahil he is 80 years old, he is not in good health, he's not been eating well, and he needs support from familiar people, and he needs the care of his family and loved ones. Una nang inihayag ni VP Sara na hindi na natutugunan ng ICC ang mga pangunahing pangangailangan ng kanyang ama na ayon sa kanya ay labis ng pumayat at tila apektado na ng klima at pagkain sa kanyang kinaroroonan. Ito yung isa sa mga pinakamalalang mangyayari sa Pilipinas pag nagkataon. Hindi, sa totoo lang etong mga bali-balita na pagpayat ni Pangulong Duterte, paghina ni Pangulong Duterte, naku. Baka yung kinakatakutan natin talaga na people's power na kinakatakutan ni Marcos na mangyari ulit sa kanila ay baka mangyari na. Dito hindi ko naman sa pinupush yung taong bayan, pero isipin nyo na lang nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi nung panahon na kinidnap si Pangulong Duterte, grabe ang Pilipinong nagwala nun. Lalo na nung birthday ni Pangulong Duterte, kita naman natin yung suporta ng mga Pilipino sa kanya. What if pa kapag may nangyaring masama kay Pangulong Duterte? Talagang mananagot si Marcos dito ng sobra-sobra. Sabi ko sa inyo, talagang hindi papatawarin ng mga Pilipino. Baka dyan talaga magsimula yung tinatawag na revolusyon or tinatawag na hangganan sa kapangyarihan ng mga Marcos. Di biro to yung sinasabi nila na nangihina si Pangulong Duterte doon sa kasi yung nauna, hindi yun ang kinaugalian ni Pangulong Duterte. Alam naman natin na napakasimple lang ng buhay niyan sa Davao. Napakasimple lang ng buhay niya sa Davao at iba ang klima sa Netherlands. Sa edad mo na 80 years old ay talagang hindi mo kakayanin yan doon. Tas wala ka pang exercise, hindi ka pinagpapawisan, yan yung mahirap dyan. Kaya talagang mananagot si Marcos ng gusto dito sa mga Pilipino. Marinding kinontra ni VP Sara ang argumento ng prosekusyon na maaaring makasagabal sa proseso ng investigasyon o sa mga testigo si dating Pangulong Duterte sakaling pansamantalang palayain. No. Kalokohan yung sinasabi nila na na itong si Pangulong Duterte ay banta sa Pilipinas. Una-una, uso ang tanim kaso. Uso ang tanim witness. Tapos may tanim, tanim victim. Diba? So baka yung mga biktima na yan, mga binayaran lang din yan. Para kunwari maging biktima.
Kahit namatay pa nung panahon ni Magellan, isisisi kay Duterte. Kahit panahon pa ni Erap, ni Ramos, ni Magsaysay, isisisi kay Duterte. Anak ng teteng na yan. Napatunayan natin yan, di ba? Yung mga biktima daw ng AJK. May mga nagreklamo doon sa mga picture na na hawak-hawak ng mga magulang or kamag-anak ng testigo. Na kesyo hindi naman daw kasama yun. O katulad na lang nung Binatilyo na namatay nung 2024, wala naman na nun si Pangulong Duterte, si Marcos na ang presidente nun. Pati ba naman yun, di ba? So, yung mga na yan yung may tuturing na tanim victim. Paano magiging nakakatakot or isang malaking bahala si Pangulong Duterte sa Pilipinas? Yan nga lang yung Pangulo na naging mahusay at talagang may tuturing mong ginampanan niya yung tungkulin niya bilang presidente ng bansang Pilipinas. Kalukuhan itong mga hayop na to. Di pa kayo nagkamatay. Si dating Pangulong Duterte sakaling pansamantalang palayain. Noong siya ay Pangulo nga, hindi nga niya trinepen yung mga biktima Tama. Pangulo siya noon, meron siyang power and authority. Ngayon pa na nasa loob na siya ng detention Tama yun oo. unit. And lalo na kapag nasa ibang bansa na siya, na unreachable sa kanya ang mga tao sa Pilipinas. Doesn't make sense to say na magkakaroon pa siya ng influence. So he never did anything against the witnesses. Hindi, alam nyo, totoo yung sinabi ni Vice President Sara Duterte, sampal sa kanilang lahat yun. Nung Pangulo nga, si Pangulong Duterte, hindi niya ginawa yan. Yung mga makakaliwa, di ba, binomba siya? Anong ginawa niya dun sa mga NPA, di ba, hinarap niya? Sa totoosin, kung talagang mamamatay tao sa ang mga Duterte, yung paghaharap pa lang nila, pinagbabaril na nila yun. Na alam ni Pangulong Duterte na yun ang yun ang bumomba sa kanya. At dati pa naman inirereklamo na yan si Pangulong Duterte mapatungkol sa war on drug. Paalala lang po, hindi 1 year lang naging presidente si Pangulong Duterte ng Pilipinas, ha? 6 years yan. So kung talagang may galit si Pangulong Duterte sa mga kamag-anakan na magiging witness dito sa usapang AJK, dapat noon pa lang ipinapatay niya na yan. Kaya nga tama si Vice President Sara Duterte, nung presidente nga siya, hindi niya nagawa yan, hindi niya ginawa. Ngayon na wala na siyang kapangyarihan, gagawin niya. Kalokohan naman yun. Din ng pangalawang Pangulo ang paggamit ng ICC prosecution sa mga pahayag ng pamilya Duterte gaya ng salitang kidnap at pagnanais na pauwiin si Duterte bilang batayan upang ibasura ang kahilingan para sa interim release. But I do not understand why the prosecution would oppose the petition for interim release of an accused based on the statements of family members. Kung sinasabi nila na hindi ibibigay ang interim release dahil merong mga statements ng pamilya, it doesn't fall also into reasons kung bakit hindi ibibigay ang interim release. Dapat siguro ang kanilang pinagbabasihan lang ay yung actions and sinasabi ng akusado, hindi at kung ano yung sinasabi ng country where he will be released to. Napakamali na gagamit sila ng rason para ikontrahin ang petisyon ng isang akusado. Bilang isang abogado, pinunari ni VP Sara ang mismong sistema ng ICC pagdating sa karapatan ng mga akusado, lalo na't may provision naman ito para sa interim release. Well, sa akin lang, as a lawyer, not as a family member, as a lawyer, bakit ka pa naglagay dyan ng provision of interim release sa iyong batas kung hindi mo rin naman pala yan ibibigay sa mga akusado
Tama. Lalong-lalo na sa isang akusado na 80 years old na at kailangan ng assistant at kailangan ng caregiver. So, parang napakalaking question nun. Dagdag Di alam nyo, totoo yun kasi isipin nyo maigi hindi kaya bayad talaga yung ICC na yun. Hindi kaya ang laki-laki ng confidential fund at ang daming nawawalang pera sa gobyerno dahil yung mga pera na hinahanap natin ay napupunta sa ICC. Hindi kaya ganun kasi nasa batas naman nila na may sila, may interim release, di ba? So ba tayo nila ayaw nila isagawa? Tapos 80 years old. Sakto 80 years old si Pangulong Duterte. So ibig sabihin talagang itong ICC ay talagang may nagpopondo dito, may nagmamanipula at may nagpopondo rito para talaga gipitin at pahirapan itong si Pangulong Duterte. Yun yung nakikita ko dito. pa niya ang matagal na pagkakapiit ng dating Pangulo kahit wala pang formal na paglilitis ay isang malinaw na anyo ng kawalang katarungan. More than that, yung tagal ba na nakadetain siya na nasa pre-trial pa lang is an injustice in itself. Kasi sa ibang bansa or dito sa atin, we have the right to bail. But doon sa ICC and sa Rome Statute, walang right ang accused to post bail. And then ngayon, meron kang interim release pero hindi mo naman ibibigay. So, parang sinasabi nila na they are for human rights and justice, and yet it is not provided for the accused. Liwanag nun. Hindi talaga, alam nyo, hinala ko dito. Ang hinala ko dito, pinupondohan talaga. Ang tanong, sino ang nagpupondo? Minsan mapapaisip ako, ba't kaya laki ng confidential fund ng Pangulong Marcos? Bakit kaya ang daming nawawalang pera sa gobyerno? Saan kaya napunta ang 500 billion na flood control project? Saan kaya napunta ang Maharlika Fund? Ang PhilHealth Fund? Ang GSIS Fund? Ang SSS Fund? Ang SSS budget? Saan kaya napunta ang 241 billion na angkop sa National Budget 2025 na merong blanco? Saan kaya napunta? Saan kaya napunta ang pinagbentahan ng ginto? Yun yung isa sa mga malaking katanungan yan. Saan kaya talaga napunta yung mga yan? Ano ang nangyari? No? Saan kaya napunta yung mga tawag dyan, yung mga perang yan? Pero ang laki ng pera ng Pilipinas, no? Well, ito sige, natin, para i-kakalcue natin, kakalcue, 241 billion, 241 billion doon sa national, sa blank item. 500 million sa flood control. Ilan ba yung sa GSIS? 65 SSS sa Maharlika Fund. Sige, i-fix natin ng 200 billion, no? Oo, tapos ano pa ba? Yung confidential fund, 4.5 billion, no? Ay, tapos plus ano pa ba? Yung pinagbentahan ng ginto, nasa 150 billion nata yun, 150 billion nata yung pinagbentahan ng ginto. Yan iilan pa lang to. Equal, tignan nyo, tignan nyo maigi. Ay, hindi makita. Kulay green pala, buisit. Kulay green yung kulay ng Paano ba palitan yung kulay nito? Kulay green pala yung yan, ito.
Hindi makita yung kulay green. Ba't ganun? So, dami-dami. O, eto po meron pong eto, hindi na siya kulay green. Ayan 1,200,200.5. Grabe. Yan po lahat ang pera. 1,225.5. Pinagsama-sama ko, kulang pa yan. Ilan pa lang yan. Isipin mo pa, saan napunta yung inutang? Bakit umabot na ng 16 trillion ang utang ng gobyerno? Ng Pilipinas pala. So saan napunta? Wala namang project na nangyayari. Baka sabihin, hindi, pinamigay dun sa mga nabagyuhan, sa mga nasunugan, anak ng teteng, bigay nyo dun pang aso. Pangkulungan ng aso binigay nyo. Di na kayo naawa dun sa mga nasalanta ng bagyo. Samantalang dito tayo sa bata ni Marcos Jr. Ito si Remulla. Eto nadulas dito. Basahin natin to. Vlog to ni Jojo. Remulla nadulas, nasabi na binigay ng Pilipinas ang soberanya sa ICC. Naku po, yari ka dito. Yung lupit nito talagang lantaran na ho. Konektado pa rin po ito kay Pangulong Duterte. We are giving up our jurisdiction for their jurisdiction. Basta I told our program director to cooperate and to help them. And so far, for the past 2 months, starting May, nagsimula na itong pag-aano natin. Pag-cooperate for witness protection. Basta we will protect the witnesses. Whatever it takes to protect the witnesses, we will do. Because the prosecution will rely on these witnesses to prove their case. It's also our obligation to help them. Sir, DOJ may hindi ang kausap na ICC? Yes. Yung isang branch natin. Nadulas. Yes, sabi niya DOJ ang kausap natin. Sino ang under sa DOJ, 'di ba? Office of the President. So nadulas sila. Ngayon umaamin na sila. For witness protection. Ilalagay nga sir sa WPP. So lahat ng gastos nila sagot syempre ng gobyerno. Tignan niyo yung sagot dito. WPP. Pera natin yun, taong bayan. So far, hindi pa naman umaabot doon. Anong hindi umabot? Galing sa bulsa mo? O, sinong gagastos? Di kami. But yung mga arrangements na kinakailangan gawin, responsive lang tayo. Basta may kahit sa arrangements, simpleng arrangements, pera pa rin ng taong bayan. Tama. Unless dudukot kayo sa sarili ninyong bulsa. Kailangan. Sino ba? Hindi nila gagawin yun. Dudukot sila sa sarili nilang bulsa. Utangan na ay naku po. Hindi alam naman natin kung gaano ka kakurap yung mga yan. Posible yun, hindi nila gagawin yun. We bridge the different gaps. Wow. Basta nakakailangan sila ng tulong, they just inform our people and we respond accordingly. Talagang suportado nila ang ICC. We respond accordingly. Akala ko ba hindi tayo mag-cooperate? Wala bang conflict yan dun sa original position natin dati na no longer member? Hindi naman. Alam mo yan, International Tribunal yan. And sabi ko nga, sinabi mo na nung hindi. Truntadong to. 9581, we already chose not to pursue the cases and let the ICC pursue these cases. Given that, it becomes also our obligation to help them because we are giving up our jurisdiction for their jurisdiction. Huli. Bistado. Utang na. Talagang lantaran na to Ang masama nito, tignan nyo, sa susunod na mga interview nito, tatanggi niya na naman to. We are giving up our jurisdiction for their jurisdiction. So, give up natin ang jurisdiction natin para sa jurisdiction or para magkaroon ng jurisdiction ang ICC. Galing sa bibig ni Remulla. Kasi nga, ang hirap na i-prove yung case dito at i-build up ang kaso
Dahil kailangan mong magsalita ay kasama sa krimen. Di ba? Huli. O kaya nila kailangan daw i-give up yun, no? Sa ICC ang jurisdiction. Nabulol pa ata ako doon. Kasi hirap daw makakuha ng evidence dito sa Pilipinas. Kaya nila ginib up sa ICC. So tama nga naman. Tama. To, sobrang lakas ng tama nyo. Ba? So, dun sa logic na sinasabi nila dati na we have a functioning judicial system. Bakit pa sila makikialam sa atin? Ngayon, sabi niya, we are giving up our jurisdiction para sa kanilang jurisdiction. Kasi nga, mahirap natin gampanan yung sariling atin. Galing sa bibig niya. Kaya, komplikado rito. Kaya, pinaubayan natin sa ICC. Pinaubayan natin. Galing sa bibig. Pinaubayan natin. Lupit, yung pinaubaya pa lang, meron kayong galaw doon. Kasi hindi mo from the term, paubaya. Paano mo ba ipaubaya? Hawak mo ang isang bagay, ipauubaya mo sa iba. Hindi mo gagabitin yung term na pinaubaya kung hindi mo naman hawak ang isang bagay. Tama. So hawak mo yung hustisya, hawak mo lahat yung kaso, pero pinaubaya mo. Sa madaling salita, ibinigay mo sa kanila. Kahit na sabihin na natin na kaya naman dito sa proseso ng Pilipinas yung kasong yun, ang ginawa nyo, nilaktawan nyo ang Korte Suprema, sinasabing batas dito sa Pilipinas, at ipinaubayan nyo sa mga dayuhan. Katulad ng ICC. So ganun lang, magkaiba lang kami ng explanation ni Jojo, pero ganun din yun. May paghahabol na to. So sapagkat doon nag-file yung mga victims. Doon kasi nag-file. Tayo magdadala sa kanila sa ICC kung sa kanila. Yan, sabay ngiwi. Sabi niya, peace daw. Tayo magdadala sa kanila sa ICC. Ang sagot? Hindi natin sagot yan. Sila na ang bahala gumawa ng paraan. Basta tayo, we make sure they're safe. Dapat lang safe yung mga testigo. So sir, ito pa pinakamalupit, no? Hinayaan na nila si Pangulong Duterte. Sabihin na natin, kinidnap na nga nila. Ibinigay na nga nila doon sa dayuhan, tapos ngayon Pilipinas pang magdadala at magtutulong sa ICC para may makuhang sapat at matibay na ebidensya laban kay Pangulong Duterte. Pilipinas pa mismo ang gagawa, Administrasyong Marcos pa mismo. Di ba? Sila na ang gumawa ng paraan. Paano nadala si PRRD doon? ICC ba ang gumawa ng paraan? Sila. No touch yung ICC during that time, March 11. Sino ang may eroplano? Kaninong mga otoridad? Di ba? So, kaninong kamay yung nasasabihin niya, no, silang bahalang dumiskarte? Ngayon po ba under the custody na ng WPP or ongoing po yung process? Hindi, yan. Basta may coordination lang tayo, we bridge the gaps. Kung may mga problema. Diba ang labo? Very vague yung sagot. Saan ba sila? Under WPP pero we bridge the gap. Ano yan? Layo na, Bisto wala na dito. Hindi, alam niyo etong interview ni Remulla na to, talagang bistado sila dito. Miruin mo, inamin niya na rito na isinuko na nga daw nila yung soberanya ng Pilipinas sa ICC. Sila din, inamin na rin nila dito na Pilipinas talaga ang naging daan kung bakit, or administrasyon talaga ni Marcos kung bakit ang tawag dito, nabubulol ako, naging daan para maibigay si Pangulong Duterte sa ICC. Tapos ngayon, gagawa na may panibagong hakbang na naman sila na Pilipinas na naman ang gagawa ng paraan para magkaroon ng sapat na ebidensya ang ICC. No? Pilipinas na naman ang
Sila na naman ng gagawa ng paraan para maidiin si Pangulong Duterte sa ICC. Sabi nga nila, totoo nga yun, no? Ang isda ay hindi nahuhuli sa palikpik, sa bunganga. Lupit, no? Grabe. First time in history sa Pilipinas na ganitong administrasyon. Tayo, kahit gaano lala ng ginawa ng mga kahit yung mga una pang presidente, ilabas na natin dito si Pangulong Duterte. Kahit yung mga unang presidente, gumagawa sila ng paraan para maiuwi dito yung mga kababayan natin sa bansang Pilipinas, para dito sila hatulan at hindi sila pakailaman ng ibang lahi. Pero yung administrasyong Marcos, anak ng Teteng, sila mismo ang gumagawa ng daan para madiin yung kapwa nila Pilipino, para pahirapan ng tiga-ibang bansa. Ganun kalupit. Ang malapit pa dyan, yung mga dayuhan dito, imbis na doon sa ibang bansa, hindi alam nyo yung mga katod nyo, yung Rusyano na nang babastos ng mga gwardya. Parang ang mangyayari daw doon, may parang ransom para daw makuha ng para daw makuha ng ibang ng lahi niya yung puti na yun. Wala, bali-balita lang naman yun. So yan ang mga banateros, mga kabiyaya, obvious na po sa bunganga na mismo ni Remulla nanggaling na talagang sila ang dumidiin kay Pangulong Duterte. At dito na nga rin na tungayan din ho natin na etong si Pangulong Duterte ay medyo pumapayat na daw at medyo may kalalaan na ang kanyang alam naman na natin na maedad na. So pahina na daw po ng pahina ang kalusugan ni Pangulong Duterte sa ICC. Kaya hanggat maaari, hanggat sa madaling panahon, maibalik natin siya dito sa bansang Pilipinas. At yun, ano ba yung may kukomento nyo dyan, mga banateros, mga kabiyaya? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang niyo po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, mga kababayan ko, ingat po tayo ngayon dahil medyo maulan at bahain ng ating lungsod ng Pilipinas, ng Maynila. Pero tiyagaan lang po, ipunin lang po natin ng tubig at gagamitin natin yan sa tag-ulan. Ayop na Marcos to. Buisit no? Oo, hirap na nga tayo sa baha. Pinahirapan pa tayo kung saan tayo kukuha ng paano maiipon yung mga tubig na yan. So yan mga banateros, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.